Malakas po ba? Parang okay. Good morning. So, medyo may nakalimutan kami. Hindi pa nainin ang kanin, kaya adlib. Ang ganda ng awitan natin kanina, Holy Spirit, di po ba? Did you feel the Holy Spirit? Yung hindi po naka-feel ng Holy Spirit, pagtataas bakit? Sino pang hindi naka-feel ng Holy Spirit? Okay. Do you know that if I have 100 windmill na nakapila in this place, nakapila ang windmill in this place, 100. Pag nag-blow ang hangin, all of them will iikot. All of them. As in all of them. And what if, sa 100 na umiikot na windmill, ang isa doon, nasa gitna pa man din, ang sabi niya, normal, AB. Normal, AB. Normal. Because pag nag-wind ang blow, nag-blow ang wind, and there are 100 windmill na nakatayo dito, lahat sila iikot. Lahat sila iikot. Doon, hanggang dito, iikot sila. And it is abnormal for one not to move. Diba? At yun po yung inaawit natin kanina. Holy Spirit, move in this place. And if the Holy Spirit is moving in this place, dapat lahat po tayo ay nakakasense ng presence of the Holy Spirit and we too will be moved. Tama? And we're inviting the Holy Spirit. Holy Spirit, come, come, come. Will the Holy Spirit fail you? No, because you are asking for a good thing. You're asking for the Holy Spirit to come. So He will not fail us. Okay? So nakapakabuti po ng banal na Espiritu. And if, sa palagay po ninyo, hindi kayo na-move, hindi kayo na-touch, hindi nyo na-feel, ang aking prayer is that you focus on the Lord. Focus on the Lord, focus on His Word, focus to what we are doing here right now. Huwag niyong hayaan yung mind ninyo naliparin ng hangin upang hindi niyo mapakinggan ang kabutihan ng Diyos. Sabi doon sa awit natin kanina, an encounter? We need the fire of the Holy Spirit. We need to have an encounter with the Holy Spirit. And that is our declaration since 2020, that this decade, we will encounter in a special way the Holy Spirit. We will see vision, and this year, it is an intensified vision. Isn't that wonderful? Wonderful. And punta po tayo sa ating paksa this morning. Pero bago tayo pumunta sa ating paksa this morning, huwag pong kalimutan. Today is March 2, 2025. Let us all declare, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. So napakabuti po ng Panginoon. March 2 na po pala tayo, 2025. So ito po ang ika-third month of the first quarter. And kamusta na po ang ating evangelism program? Remember that we are tasked to carry the light of the world, the light of Jesus Christ into the world. Ginagawa na po ba natin yan?
I know meron tayong house church na ginagawa, binubuksan, but individually, yung pong ating bahay, kailangan po ay maibanghelyohan po natin at maidating na po natin sila sa church because the Lord is coming very, very soon. Alam niyo po sa mga issues ng Christian issues po, meron po kasi ako sa email ng mga Christian organization, etc., etc. At ang napakarami po nilang topic ngayon is the coming of the Lord. At lahat po sila ay nagbibigay ng explanation why the Lord is coming very, very soon. And I believe God, the Lord is coming very, very soon. Kaya nga po yung ating series, kung inyo pong mapapansin, it all directs or points to the coming of the Lord. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. So gawin po natin yung ating Christian duty to evangelize, unahin natin yung ating kasama sa bahay, because in the near future, pag sila po ay hindi natin nakasama in heaven, sisisihin nila kayo. Huh? So, gawin po natin yan. March na po, 2025. And let us continue to believe that this 2025 is our best year. This is our best year. And meron na po ba kayong mga pinasimulan na new beginning? Wala pa kayong sinasabing na pasimulan na new beginning. Dapat po by this time, meron na kayong sinisimulan. Wag lang po nating palaging i-declare ang goodness of God and the grace of God. Kundi po, mag-start na tayo. Pero siyempre, bago tayo mag-start ng anything, sabi po sa Proverbs 3 is that, kanta po yan ni Gary V. Trust in the Lord. In all your ways, and you will have your perfect beginning. Okay po, so last February 2, tinalakay po natin yung Ezekiel's vision of the body of the dry bones. Natatandaan po ninyo? Okay? Hindi na po natin siya kukuhaning lahat, pero kailangan po kasi, alam nyo, iba po sana ang topic ko eh. Mag-forward na ako. Pero pinabalik po talaga ito ni Lord sa akin for a very special message para po, not for one, not for two, kundi para sa atin pong lahat. So, listen carefully. And if you have your cell phone, ilagay nyo dyan yung mga messages so that mamaya, basta mamaya may gagawin tayo. Alam nyo ang inyong gagawin, okay? Okay po. So, tinalakay po natin yung vision na binigay ni Lord kay Ezekiel, the valley of dry bones, at nakita natin doon, sa pag-aaral po natin, nakita natin doon na tayo bilang mga believers of Christ, we have the resurrecting power of the Holy Spirit. We have the resurrecting life of the Holy Spirit in us. The Holy Spirit is in us. Kaya nga po tayo ay mayroong kapangyarihan. Sa ating sarili, we do not have power, but the Holy Spirit is power. At dahil siya ay nasa atin, we have the power to revive dead situation. Remember? Yun po yung topic natin. We have the power to revive dead situations. In marami pa pong dead situations sa ating buhay, we have the power to call upon the wind. We have the power to call upon the wind. We can command them, and they will obey. May imagine niyo po yan. Yung bata, yung anak mo, hindi mo mapasunod. But you can command the wind to come, and it will come. You can command the dead situation to be alive. At ito po ay mabubuhay. Ang tao lang po ang pinakamahirap na utusan, or sabihan, or i-command. So balikan po natin, o puntahan natin yung ating talata sa Ezekiel 37, doon na tayo sa verse 9. Sabi po doon, then he said to me, kay Ezekiel,
Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come, breath from the four winds and breathe into this slain, that they may live. Verse 10, then, so I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Sa Tagalog, ang sabi niya, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin! Hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila, nabuhay nga sila at nagtayuan, sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. So last week nakita po natin that God's breath, yung hininga ng Diyos, ay nagbibigay sa atin ng buhay. But God's breath does not only create life, but God's breath brings about new life. And new life is a process. Parang being born again. Being born again is a new life. At ito po ay process. Siya po ay tumanggap kahapon kay Jesus Christ as Lord and Savior. Asahan po natin, may proseso siya. Baby Christian siya. Or baby pa lang siya. Kaya it is a process. A new life is a process and we are all in the process na to be in the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Ako po ay nasa proseso pa lamang ng buhay na katulad ng kay Kristo. So, a new life is a process. Ito po, ang tawag po dito ay recreation ng Panginoon sa atin. Sa verse 7, ang sabi po, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin, nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Imagine, the valley of dry bones at ang mga bones were very dry. Tuyo-tuyo na. Hindi ba't hiwa-hiwalay sila? Kung ito po ay tuyong-tuyo na, maghihiwa-hiwalay po yan. Miski po yung isda o bangos na kinainan ninyo, may mga buto-buto yan. After 2 days, kung hindi nyo hugasan ng plato, tuyong-tuyo na yan at nagkakahiwa-hiwalay na. Ganon din po yung kalansay ng tao. Pagka po ito ay matagal na, kasi parang napakatagal lang, sabi dito ni Ezekiel. So sila po ay hiwa-hiwalay na. At yung nakikitang vision ni Ezekiel ay mga hiwa-hiwalay na kalansay. Maaari pong ang bungo, alam niyo ba yung bungo? Yung bungo, no? Yung bungo, maaari pong nandun, lagyan natin pangalan. Yung bungo ni, may pangalan, ni Aling Sela, nandito. Yung paa ni Mang Juan, nandito. Yung ribs ni Pedro, halo-halo po yan, hiwa-hiwalay ng mga bungo, mga buto. Di ba ba? Na-imagine nyo? A valley of dry bones. At ang mga dry bones na ito ay very dry. So hiwa-hiwalay na po ang mga kalansay na yan. Yung paa, siguro po, nandun sa ulo sa bungo, hiwa-hiwalay. Pero ang sinasabi po sa atin ng talata, sabi ni Ezekiel, nung ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong. Ugong is hangin. So sumisipol yung hangin, malakas na ugong ng hangin. So sabi niya, nung nakarinig ako ng malakas na ugong, nabuo ang mga kalansay. Siguro, yung bungo ni Aling Sela na nandun, nandito yung kanyang paa, nandito yung kanyang katawan, nagtakbuhan, naghiwa-hiwalay, nagrumble-rumble, nagliliparan ang mga buto. At hinahanap nila ang kanilang katawan. I-imagine niyo po po yan? Ayan po yung mga buto. Parang building siya. So, nagtakbo
tinakbuhan yung kanyang parte, yung parte ng paa ni Mang Juan, tumakbo at nahanap niya yung kanyang bungo, yung kanyang ribs, nahanap niya. Can you imagine that? And that is how great ang ating Diyos. Only God can do that. He's the God of miracle. He's the God of the impossible. Only God can do that. Kaya po pag nagbabasa po tayo ng Bible at may mga istoryang ganyan, marami, ako ilang beses ko na rin pong naituro ang Ezekiel na ito. Pero ang dami pa rin po nakikitang katotohanan. So sa impossible situation ng ating buhay, a dead situation in your life, only God can give life. Tama po? Only God. Not the doctors. Hindi po yung pera ninyo. So nabuo ang kalinsay. Nabuo sila sakto. Sakto sa kanilang mga katawan. Kasi kung si Aling Sela po ay napunta kay Mang Juan, ano pa mangyayari kay Aling Sela? Kung sino may-ari ng buto, nahanap niya yung katawan niya. Kung parehong kanan yung paa, paano? Pipintasan natin si Lord, hindi tama ang ginawa ni Lord. But only God can do that in the impossible. Kaya nga po, kailangan nating makilala ng husto ang ating Diyos so that the impossible sa ating mga buhay ay pwede niyang gawan ng remedyo. So, nahanap ko mo yung aking ito. Sabi ni Ezekiel, nang ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Umihip ang malakas na hangin at nabuo. So, verse 9, sinabi sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayo'y makikilala ninyo ako si Yahweh. Yung mga imposibleng ito, mga miracles na ito ay pahayag na ang Diyos ay may Diyos para makilala natin siya. Because sometimes, meron po tayong himala and we give the credit to people. Ay, so salamat na lang natulungan ako ni politikong ganitong kumakandidato sa senator. We always bring the glory back to our God. Yun po ang gusto niya. And yung life is a process, sabi nga po natin kanina, yung mga kalansay, sabi, lalagyan ko ng litid at laman at babalutin ng balat. Litid muna. Ang mga bungo, mga buto, nagkalat. Nung umihip ang hangin, nagtakbuhan ang mga buto at nilagyan ni Yahweh ng mga litid, tendons, para sila magkabit-kabit. Di ba yun ang nagkakabit sa ating mga buto? Yung litid. Litid muna. At nang nabuo, si kalansay, nilagyan niya ng laman. May laman na. You know the laman. Laman. Yung iba, maraming laman. Nilagyan ng laman. Para wag magkahiwa-himalay at tumapon ng laman, binalot niya ng balat. Nilagyan niya ng balat. Buo na. So, ang new life, ang recreation is a process. Litid muna, tapos laman, tapos balat, tapos hihingahan, unti-unti, isa-isa, konti-konti. Huwag tayong madali. Minsan po nagmamadali tayo. Yung process of healing natin, nagmamadali tayo. Gusto natin, healed na tayo. Because I heard the word, ang sabi, healed ka na. Yes, I am healed. And by faith, I will do everything na katulad ng ginagawa ko dati. Malalim na sugat, matagal
nagamutan. So, kailangan ay tiyaga para may nilaga. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. And morning is 11:59 p.m. Click, ganun, isang ganun lamang ng clock. It is already a morning, a new day, a new hope. Unti-unti, tiyaga-tiyaga muna. But there is already a promise. Believe the promise. It will come to pass. Pero, katulad ng kalansay na ito, unti-unti, dahan-dahan, isa-isa. May makikita rin natin siya. Tatayo. Mamaya sa verse 10, tumayo na sila. At nung tumayo sila, hindi sila tumayo na inaantok or pagod na pagod or nagkailangan muna ng stretching. Nung tumayo sila, they were a vast army. Army! Tumayo sila. Hindi po sila katulad ng mga refugees sa Africa na tumayo pero hindi halos makatayo. No, they stood up as a vast army. An army ay talagang straight body at kung lumakad yan, parang si Brother Rani hanggang ngayon, matikas. Yun po yung sinasabi dito, but you have to, you have to wait. Because it is a process. Yun po yung sinasabi niya. Sabi po ni David, I am fearfully and wonderfully made. Hindi po sinabi ng Panginoon doon sa mga kalansay, let there be life, and there was life. No, hindi po ibon. Hindi po hayop ang binubuhay ni Lord. Ang binubuhay ni Lord is His beloved. Ang binubuhay ni Lord is wonderfully and fearfully handmade by God. Kaya hindi po kaagad-agad. Hindi tayo ibon, hindi tayo hayop. Tayo ang most precious possession of the Lord. Kaya't unti-unti, dahan-dahan. And so with you. So with your healing. So with your situation. Unti-unti, dahan-dahan. Magtsatsaga lang po tayo ng konti. Huwag po tayong maiinip. And a perfect beginning po natin is also a process. Unti-unti, dahan-dahan. Huwag tayong magmadali. At sabihin natin kay Lord, Lord, March na po. Wala pa po akong perfect beginning. Unti-unti po. Kailangan po magkakaroon tayo ng tiyaga. Magkakaroon tayo ng pagpapatuloy na init sa ating Panginoon. Okay, basahin po natin. Balik tayo sa verse 9. Sabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the Lord, the sovereign Lord says, come, breath from the four winds and breathe into this slain that they may live. Kanina, sabi natin, sabi kay Ezekiel, prophesy to these bones. Nung mabuo, eto na, nabuo na kalansay, pero hindi pa humihinga. Kaya sabi sa kanya, prophesy to the breath. Prophesy to these bones. Now, prophesy to the breath kasi hindi pa siya humihinga. And in Hebrew, ruach is the word for ruach is the Hebrew word for spirit, which can also mean breath or wind. So sabi niya, prophesy to the breath. Prophesy to the ruach. Paano daw ang gagawin ni Ezekiel? Prophesy to the breath, son of man. And, bakilagay po natin. And, anong gagawin? Say to it. Excuse me lang po.
Sabi niya, prophesy to the breath. Prophesy, O son of man, and say to it. Hindi po sinabi niya, prophesy, son of man, and pray about it. Hindi po sinabi, prophesy, son of man, and pray and fast. Hindi po, sabi niya, and say to it. Say lang, say. The power of the tongue, and say to it. Anong sasabihin niya? Prophesy. Say to it, come from the four winds of breath, and breathe into these slains, that they may live. Tawagin mo daw, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Kanina, prophesy to the bone, miski ang kalansay sumunod kay Yahweh. Prophesy to these bones, and the bones obey. Now prophesy, ang sabi niya, and say, be alive. Naalala ko po si Lord Jesus Christ. Patay na si Lazarus. Nakalibing. 4 days. Maamoy na. Nangangamoy na. Nakasarado. Sabi ni Lord, Lazarus, come forth! Lumabas po si Lazarus. Hindi po sinabi, and the Lord said again, Lazarus, come forth! Hindi po sinabi, and for the third time, the Lord said, Lazarus, come out! Hindi po sinabi. Ang sabi, and the Lord said, Lazarus, come forth! Lumabas po si Lazarus only one time. Ang patay, nadidinig pa ang tinig ng Diyos. Ang tao, kamusta po? How many times tayong papakitaan ni Lord to obey? Yun po yung problema ng tao. So si Lazarus po, patay na, 4 days na, mabaho na, nakabalot siya, nakasarado ang kanyang libingan, pero lumabas. But this time the Lord is saying, come, breath from the four winds, come. Sabi niya kay Ezekiel, tawagin mo ang lahat ng hangin sa lahat ng dako. Hindi po sinabi ni Lord, tawagin mo ang lahat ng mahangin. Sometimes we get offended pag sinabi sa ating mahangin, di ba? Mahangin means, mayabang. Gagalit tayo, mahangin. Because wind is powerful. Wind is sometimes destructive. Sabi ni Lord, tawagan mo ang lahat ng hangin, the four winds. Tawagan mo sila, hindi po yung mahahangin, ha? Pag bagyo po, anong gusto nyo? Mahangin o maulan? Ako po takot sa malalakas na hangin. Kasi po hindi pa po nakapako yung ating mga yero. Kaya ayaw ko po ng bagyong mahangin. Hindi pa po nakapako yung ating mga yero. Sabi po, mas nakakatakot daw po ang hangin. Kasi ang hangin, yung mga shanties, ang dali-dali lang pong dalhin yan. At kung minsan po, miski mga bahay na bato, yung mga bubong nilang magaganda, yung mga tiles ng bubong nila, inuukap po yan ng hangin. Pero kung baha naman, mas marami din pong mga kawawang mga kababayan natin. Kaya balikan po natin, sabi niya, nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila, nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Kaya po, nung pumasok ang hangin, nabuhay sila at nagtayuan. Ang sabi pa nga po dito, napakadami nila. Complete na sila, nakakalakad na, kakatalo, nakakapagmarcha. Kumpleto na. So nakakalakad na. Saan po nanggaling ang hangin? In-invite ni Ezekiel sa nanggaling? Nanggaling po sa four winds. This is what the sovereign Lord says.
Come, breath from the four winds, and breathe into this slain that they may live. So tinawag po ni Ezekiel sa lahat ng dako, come, breath from the four winds. Ang four winds po ay, ano-ano po ang four winds? The north wind, the south wind, the east wind, and the west wind. Ako po ay nakaharap sa, alam na alam ko po yan, sa east. Because tuwing umaga po, nakikita ko ang pagsikat ng araw. Ang likod ko ay west. Dito po ay south. And doon po ay north. North po. So, from the 0 kilometer, pumasok po tayo sa lugar ng south. So, tayo po ay nasa south. Okay po. So, bagamat mayroong four winds, ang lahat po ng four winds na ito, ang Diyos lamang ang may control. Siya lang po ang makakapigil nito, siya din po ang pwedeng magpadali nito. So, ang salita pong four winds, hindi po fourth with. Narinig niyo na po yung salitang fourth with? Oh, hindi niyo nadidinig. Alam niyo po, yung salitang fourth with ay very controversial at mahigit 1 buwan na pong pinagtatalunan. Mahigit 1 taon nang pinagtatalunan na ang ibig lamang naman pong sabihin ng fourth with is dalian ninyo. Immediately, without delay. Kaagad-agad, isa katuparan. Ang alin daw po pinagtatalunan nila. Kaagad-agad ba na iproseso natin ang impeachment ng VP Sara? So, hindi po nila talaga ma-interpret ang word na forthwith. Na ang ibig sabihin ay immediately, without delay. Kaagad-agad. Pero, as I said, mahigit 1 buwan na, hindi pa rin po sila makapag-desisyon. Pero sabi po ni SP, ng Senate President, ito po ay gaganapin sa July. So, para sa kanya, ito yung agad-agad na and immediately without delay. So, yun lang po yung nakakatawa sa ating batas. Okay po. So, ang tinatawag ay four winds, hindi po fourth with. So, ang four winds na pinasasabi po ng Panginoon ay dumating na. Tawagin mo. Papuntahin mo sila lahat dito. Bakit po kaya lahat papupuntahin? Titignan po natin isa-isa, ano po ba yung mga winds na yan. Bahagi pa rin po ito ni Ezekiel. Okay? So, sabi niya, may four winds. There are different kinds of wind, pero sila po ay mayroong different characteristics. Hindi po sila magkakapareho. At kayo, sa palagay nyo, ano ang gusto nyong hangin? Amihan? Habagat? East wind? West wind? Ano po? May alam na ba kayo tungkol dyan? O, sino po dito ang may pag-asa? Pag-asa na subject. O anyways po, ang una po ay pag-aral natin ng east wind. Napakaganda po ng east wind. Natutuwa po ako sa east wind. Sabi po, the east wind in the Bible is associated with destruction, judgment, and divine intervention. And east wind is very powerful and very destructive. So yan po yung east wind. Tandaan niyo po, kasi mamaya tatawagin po natin ang lahat ng mga yan. Baka po ibang hangin ang matawag nyo. Ito pong east wind na to, makikita po natin sa buhay ng mga Israelita nung sila po ay ililikas ni Yahweh. Mga Israelita po were enslaved in Egypt for 400 years. At sa kanila pong pagkakaalipin na yan, si Lord po one day, sabi niya, the Lord remembered His promise. At ang ginawa po ng ating Panginoon, paiksiin na lang po natin, nagpadala siya ng maraming salot, 10 plagues sa Egyptians. Isa po dito sa salot na ibinigay ng Panginoon ay ang salot ng mga locust. Locust, alam niyo po yung locust, balang. So, nagpadala po si Lord ng napakaraming balang.
kanino po pinadala ni Lord ang mga balang, ang locust? O hindi po sa Shopee, hindi rin po sa Lazada. Ipinadala po ng Diyos ang locust sa pamamagitan ng east wind. So, tignan po natin in Exodus 10 and 13. So, Moses stretched out his staff over Egypt, and the Lord made an east wind blow across the land all the day and all that night. By morning, the wind had brought the locust. So, paano daw po ipinadala ng Panginoon ang mga salot na locust? Sa pamamagitan po ng east wind. The Lord made an east wind blow. So, maghapon at magdamag, pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan from the east, at ang mga ito ay kinaumagahan, nagulat na lang po mga Egyptians, punong-puno po ng locust ang kanilang lugar, ang kanilang bayan. But not in Goshen. Bagamat Goshen is a part of Egypt, not in Goshen because ito po ay lugar ng mga anak ng Diyos. So, pinadala po ito ng Panginoon sa pamagitan ng east wind. So, ang locust ay sumisira ng pananim. Sinira niya ang mga pananim ng mga Egyptian, at pag nasira ang pananim, ano po ang kasunod? Famine, taggutom. So, nagkaroon po ng salot ng locust, kasunod na po niyan ay famine. At dahil po dito, nakita po ng Egyptian, ni Pharaoh, na wala tayong magagawa. Sundin na natin ang gusto nila. Palikasin na natin ang mga Egyptian na yan, ang mga Israelites na yan. So, pinalikas po ang mga Israelita. Lahat po sila, sama-sama, naglalakad na po sila. Bam, baram, baram, lakad po lahat. Magkakasama. Pagdating nila sa edge ng isang dagat, nasukol na sila doon. Wala na silang pupuntahan, dagat na pula. At naririnig nila, paparito na ang mga kabayo ng Egyptian. So ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Muli po, in Exodus 14 and 21, ang sabi po ni Lord kay Moses, then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong wind, strong east wind, and turned it into dry land. The waters were divided. So, paano po ang ginawa ni Lord? Sabi, the Lord drove the sea back with a strong east wind. And nung umihip ang east wind, yung mga Israelita na nandun sa edge ng dagat na pula, nakita nila, wow, nahati ang dagat. At sabi, it turned into dry ground. Naging lagusan nila. So, naglakad na sila. Sila po ay nakatawid. Bakit? Paano? Sa pamamagitan ng pag-ihip ng Diyos ng east wind. So, kanina sabi natin, ano ba itong east wind na ito? Ang east wind na ito, binigay natin kanina, sabi natin, ito ay destruction, judgment, and divine intervention ng Diyos para sa mga Israelita. Nakuha po ninyo, ang Lord ang nagligtas sa mga Israelita at ginamit niya ang kalikasan na ito para mahati ang dagat, para magpadala ng mga balang. Sa Hosea, chapter 13 and verse 14, simula sabi niya, I will have no compassion even though he thrives among his brothers. An east wind from the Lord will come, blowing in from the desert. His spring will fail and his well dry up. His storehouse will be plundered of all its treasures. So, kapahamakan po ang lahat na sinasabi dito. An east wind from the Lord will come. Ano po ang gagawin niya? Yung spring will fail and matutuyo na. His storehouse will be plundered.
sasalakayin ang kanilang mga pagkain, mga ari-arian. So, east wind is a destructive wind. It is a stormy wind na sumisira sa mga ari-arian. Pinadala ni Lord, Yahweh, ang east wind para magkaroon ng distraction. Not for the Israelites, but distraction for the enemies. Nagpadala siya ng east wind para tupukin lahat ang mga ari-arian ng kanilang kalaban. Ang salot na locust ay ipinadala ni Yahweh sa mga Egyptians, hindi sa mga Israelites. Ang dagat na pula ay nahati para makatawid ang mga Israelita, para po magkaroon ng intervention si Yahweh. So, yung pong east wind, para po sa perfect beginning of the Israelites, ginawa po ni Lord, ginamit niya ang east wind for the perfect beginning of the Israelites. Now, they are now in a new place, new people, wala na ang mga nang api sa kanila. Now we have a new beginning. We need the east wind for your perfect beginning. Distraction, not for you, but for your enemies. An intervention for your makalikas kayo. Kailangan ng divine intervention. Kailangan ng Lord na magkaroon ng judgment over your enemy so that you can have a new beginning. Ay, kailangan po natin ng east wind. And this morning, God is telling us that we can prophesy and say, "Come, breath from the east wind. Come, breath from the east wind. I need your judgment to set justice. Justice, set justice in place so that everything that was stolen from me may be restored. East wind, come. Do justice. Set justice in place. Marami na po ang mga naggawa sa akin ng mga pang-aapi, pang-aabuso. Now I need judgment. Send forth your east wind." Pwede niyo sabihin yan mamaya? Sino po dito ang hindi po, ang walang kaaway? Sino po dito ang hindi na abuso? Sino po dito ang hindi na pagsamantalahan? When I say itong mga words po na ito, ay hindi po yung crime na pagsasamantala or naabuso. What I'm saying is, naabuso kayo, inabuse ang inyong kabutihan, inabuse ang inyong karunungan. Now we have to call the east wind to set justice para po sa mga nanggamit lamang sa inyo. In Joel 2:25, ang sabi po, "I will repay you for the years the locust have eaten. The great locust and the young locust, the other locust and the locust worm, my great army that I sent among you, you will have plenty to eat until you are full. And you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you, and never again will my people be shamed." Napakaganda po ng sabi ni Lord, "I will repay you for the years." Alam po natin, hindi na natin may babalik ang panahon. The time once passed can never be given back. It is gone forever. Ang nasayang na panahon, hindi na natin pwedeng ibalik. Sayang. Pero sabi po dito, "I will repay you for the years." Nalin, the locust have eaten. Hindi po yung years, but yung locust. The locust did not eat your years. The locust ate your productivity. The locust ate what you have earned for the years wasted. The blessings that you are supposed to receive. Ito yung nasayang because of the locust. And the promise of the Lord, "I will repay you. I will repay you." Si Lord po ang magbabayad, hindi po yung mga enemies. At kung si Lord po ang nagkautang sa atin, surely babayaran po yan.
At kung si Lord ang nagkautang sa atin at nangako sa atin na babayaran tayo, surely may tubo po yan. Double for your trouble. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. So I will repay you. Hindi po natin may babalik ang panahon, pero pwede po nating ibalik ang lahat ng dapat nating pinakinabangan noong mga panahon na iyon. Pwede po ba? Yes, because our God is the God of time and space. Maaari niyang ibalik ang lahat ng wasted years. Maaari niyang ibalik ang lahat ng wasted blessing. Pwede niyang ibalik ang lahat ng fruit of our wasted time na kinuha sa atin ng mga taong nang ambuso. And He can make it double. Yung ating present and our future, pwede pong gawin niya ng ating Panginoon. This year, the year is telling us that this year is the year of double grace, abundant grace, overflowing grace para po sa atin. For us who believe, for us who are now in DCC, tayo na pinangakuan ng Panginoon na ito. Double po ang ibibigay sa ating grace ng Panginoon. Sabi mo sa awit natin kanina, your grace is enough. It is overflowing. So sabi po ng Panginoon kay Ezekiel, prophesy. And the Lord is telling us also, prophesy, BCC. The Sovereign Lord, sabi niya, sabihin natin, come breath from the four winds. Come breath from the east wind. And deliver me. Put justice dun sa lahat ng gumawa sa akin ng mga panggogoyo. Siguro po, maraming bagyo ang dumaan sa inyong mga buhay nitong nakaraang taon. Or even as early as January, nakakaranas po kayo ng bagyo sa inyong buhay. Or siguro 5 years ago, 10 years ago, binagyo ang inyong buhay at hindi pa rin kayo makarecover. This year, call upon the Lord. Call, say, come, breath, come, east wind, come, and put justice, set justice in place. Ibalik mo sa akin ang lahat ng wasted years ko. We can do that. And, katulad ng sabi ko, we have this authority because God has given us authority. Sa Zechariah 9, and 12, sabi po, come back to the place of safety, all you prisoners who still have hope. Do you still have hope? Come back to the place of safety, all you prisoners of hope who still have hope. I promise this very day that I will repay you blessing for each of your troubles. I am not making a promise. The Lord is making a promise. I promise this day, this very day, I will repay. I will repay. Yun po ang sabi ng Panginoon. Siya ang magbabayad sa atin. Double for your trouble. And put there, it is a promise from the Lord. So invite east wind sa inyong buhay. East wind, bagamat ito ay destructive, the destruction is not for ours but for our enemy. It is judgment, pero hindi po judgment para sa atin, but judgment for our enemies. Okay po, next. Anong wind naman po? Ang next is the west wind. East-west. So, west wind. West wind is a deliverance. The west wind, a wind of deliverance. Sa Exodus 10 and 19, balik po tayo sa Exodus, and the Lord changed the wind to a very strong west wind, which caught up the locust and carried them into the Red Sea. Not a locust was left anywhere in Egypt. Kanina, sa Exodus 10 and 13, si Yahweh po made an east wind to blow across the land. At ang east wind na ito ay nagdala ng mga locust, ng mga balang. Pero ngayon, sabi po, si Yahweh naman ay nagpadala ng very strong west wind. Tinangay nito ang lahat ng locust papunta sa Red Sea. At ang sabi, miski isa, walang natira sa Ehipto. Walang itinira, miski isa dito. Why? Because the west wind was very, very
very strong. Kung napakalakas po ng hangin na ipapadala ng ating Panginoon, wala pong matitira. In the Bible, pag sinabi po nating locust, ito po ay mapanira. Locusts destroy crops and properties, and swarms of locusts are used as a symbol of evil forces throughout the Bible. So kung napakarami pong locust, ito po ay evil forces na po yan na ipinadadala. Pero bagamat siya ay life-destroying force, meron din po pagkakataon in the New Testament kay John the Baptist, ang locust po ay kanyang kinakain at nagbigay po ng buhay para kay John the Baptist. Pero pinag-uusapan po natin dito is the locust that destroys crops and property. So yung pong locust, tinuturing po ng mga Israelita na kaaway dahil po ang Israelite po, ang lugar po nila ay agricultural land. At marami po sila dyan mga pananim. At pag meron na pong mga balang na umaatake, kasunod na po niyan ay famine at nagkakaroon po ng sakit. Kasunod na rin po dyan ay ang pag-aaway at pag-aagawa ng pagkain. So napakahalaga po ng west wind para tanggalin ang mga locust na yan. And this morning, God is saying, prophesy, 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 son of man, prophesy, BCC, prophesy, Sam, prophesy, King, prophesy, Saf, prophesy, BCC. Sabihin natin, west wind, come, so that lahat ng mga destructive forces na umaatake sa atin ay palisin ng west wind at wala nang matira, miski isa. Prophesy, you prophesy. Kayo po ang inuutusan ng Diyos. Ano man ang situation nyo, you prophesy. Hindi niya sinasabing you pray about it. Hindi po, this time you are now sa level up, mga soldiers na po kayo. And God is not saying, talk to me about your problem, talk to me about your situation. No, God is saying, talk to your situation. Talk to your situation. Hindi po, come and pray. When we pray, we're talking to God. We're telling God about His goodness. We're telling how God is so protective. Binigyan tayo ng protection this morning. Thank you for the east wind. Thank you for the west wind. Sinasabi natin kay Lord yun. But this time, because you are now soldiers, you do not say, Lord, kasi po ito pong taong ito. No, you talk to your situation. You talk to that person. Prophesy and say. Sasabihin po natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. So yun po yung nais ng Lord sa atin, mag-level up po tayo sa pananampalataya sa Kanya. We have this power. Ulitin ko po doon sa Joel 2:25, sabi niya, I will repay you for the years the locusts have eaten. The great locust and the young locust, lahat po yan. Great locust, young locust, other locust, lahat-lahat po ng problema ninyo. Niloko kayo, binuli kayo, inutu-utu kayo, na-scam kayo, na lahat po ng iyan, sabi, si Yahweh po ang magbabalik sa atin. Yahweh is going to give us back the years that were eaten up by the locusts. Si Yahweh po ang lahat magbibigay nito. God will give us back the productivity of time lost sa atin. Si Yahweh po. At ang sabi niya napakaganda ay, parang na iba. Sabi niya ay, the locust will be driven away and there will not be one of them left. Wala nang matitira, wala nang maninira sa iyo. Araw-araw ay maaari ka nang magkaroon ng perfect beginning. Bakit? Kasi wala nang natira. Young locust, great locust, baby locust, lahat po ng mga mapanira na yan sa inyo, inalis na Panginoon. Sakit, depression, anxiety, lahat ng syon, alisin na ng Panginoon. Di ba nakakita naman? So, prophesy, west wind, come! Alisin mo ang lahat ng mga syon sa aking buhay. Depression, frustration. Alisin mo lahat ito. At ang sabi ng Panginoon, aalisin niya at wala nang matitira miski isa. Inubos na ng locust ang lahat ng savings namin kahit kapapacheck up. Araw-araw na lang
labas-pasok sa ER, labas-pasok sa laboratory, inubos na ng locust ang kaperahan namin, ang naipon namin. Then invite the west wind so that wala nang matira. Inubos na nitong aking boyfriend ang lahat ng pera ko. Mahal na mahal ko siya. Wrong relationship. Uubusin niya locust ng wrong relationship. Uubusin niya ng pera mo. Uubusin niya ng panahon mo. Uubusin niya ng talino mo. Sisirain niya ang buhay mo, katulad ng locust. So yung wrong relationship is a locust, is a type of locust. Invite the west wind. Hindi na ako makaalis wala na, taling-tali na ako. Invite the west wind and you will have deliverance. Ano pa? Ay, taling-tali na ako dito. Addict na ako masyado sa game na ito. Hindi na ako makakawala. Para bang, mamamatay ako pag hindi ko nakakuha yung game na ito, yung score na kailangan. Locust. Mapanira. Ang pera mo napunta na doon, ang time mo napunta doon, time para sa family napunta na doon. Nagkasakit ka pa. Dahil hindi ka na natutulog. Na-anxiety ka pa, na-depressed ka pa. Locust, call the west wind. The Lord will deliver you. So ano man po yan? Depression ako, depression na ito nung pandemic. Wala na nga yung pandemic, may depression ka pa. Wala akong magagawa na dyan. But you can call the west wind. And the west wind will come and swipe away lahat ng locust and none of them will be left. Aalisin lahat yan. Hindi po ba napakaganda ng west wind? Ano nang gusto nyo? East wind, west wind. Ngayon, punta po tayo south wind. South wind is a wind associated with warmth and favorable condition and peace. Nakita ko sa t-shirt kanina ni Ate Clarice, peace. Natuwa po ako. So sabi po sa Job 37 and 17, how thy garments are warm when he quieteth the earth by a south wind. So yung pong south wind, sabi, brings quietness to the earth. Napakahalaga po ng south wind sa mga Israel. Pero sa atin din po, dahil yan pong south wind na yan, yan silangan na hangin na yan, yun po yung kailangan ng kanilang pananim. South wind brings prosperity, blessing, provision, and restoration. Hindi lang para sa Israel, kundi para sa atin. Kaya we are commanded by the Lord to speak and command the four winds, even the south wind. Sa Mark chapter 4 and verse 35 and following sa Mark chapter 4:35, nagpasimula po doon ang si Lord po kasama ang kanyang mga disciples ay nandoon na sa kalagitnaan ng lawa and bigla na lang po na may dumating na malakas na unos. Sabi po sa 37, habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malakas na alon ang bangka nila at halos mapuno ito ng tubig. 38, si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog na nakaunan. Tanong ko po ito, sabi ko, Lord, bakit may unan pa si Lord? Sabi niya, nandun si Lord sa bangka at nakatutulog, nakaunan. Well, wala pa po tayong sagot dyan, pero I know the Lord will give us the answer. But nakaunan pa si Lord, no? Parang himbing na himbing siya, no? Kaunan siya. Kasi nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod nito. Sabi, Guro, nalulunod na tayo. Bale, wala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at ipinatigil ang hangin ang mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo, tumigil ang mga hangin at kumalma ang dagat. So sa English, ang sabi niya, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. Tutulog po si Lord. Ang sarap-sarap ng tulog ni Lord, ginising. So nung nagising po si Lord, ang sabi niya sa wind, gising, mga natutulog. Ay, hindi pala. Sabi niya,
Ate Gail, hindi gising mga nakala ko. Hoy, gising! Hindi pala. Tutulog si Lord, ginising siya. Tapos sabi, hindi ba kayo, ang lakas-lakas po ng hangin. Tumayo si Lord. Ano po sinabi ni Lord yan? Mga hangin kayo, sinasabi kong tumigil kayo. Is that the way the Lord approached the wind? Is that the way He commanded the wind? Tigil! Sabi, tumigil kayo! Jesus is a man of gentle. He's so gentle that He said to the wind, be still, quiet. And the wind died down. He's so gentleman. Hindi natin nakita si Lord ay nagwala. Hindi natin nakita si Lord ginising at nagalit sa mga disciples at tutulog ang tao dito. Hindi. Tumayo lang si Lord doon at sinabi, peace, be still. And I remember the people in Spring Christian School, pagkagulo-gulo na po ng mga batang yan. Sasabihin ni Miss Jet, doon po sa 4th floor, nagkakagulo po sila. Pupunta po ako sa 4th floor. Kayang-kaya ko pa ang 4th floor eh. Kada 3 baitang, ginaganon ko lang inong araw. Punta ko doon sa 4th floor. Dumadating pa lang po ako, nagtatakbuhan ng mga bata, isa-isang nauupo. Nauupo. Not because I am the principal, but because I am bringing the south wind. Peace, calmness, warmth. And ganun po ang gusto sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay mga taong hindi, gamitin po natin ang word na palengkera. Alam niyo po, ba't ba palengkera ang tawag sa masyadong madada? Sa palengke po kasi hindi magkarinig ng mga tao no? Suke, dito ka na. Yung isa katabi, suke. Para lagi sila nagsisigaw, kaya ang tawag po palengkera. Pero hindi ko po minamasama ang mga taga-palengke. Gustong-gusto ko po yung mga taga-palengke dahil ang dami kong estudyante sa mga magulang dyan sa palengke. Pero ang tawag po palengkera, si Lord po, hindi po palengkera si Lord. Punong-puno siya ng gentleness, calmness. Si Lord po yun. At kung magsalita siya, He's so gentle. Kaya tumayo po si Lord doon at sinabi lang niya, peace. Because the peace is not in His word. It is He bringing the south wind. And south wind is calmness. Peace. Yun po ang daladala ng south wind. Kaya kailangan po natin, imbitahan po natin ang south wind. Ang south wind po ay kailangan natin sa ating buhay para hindi po tayo magkaroon ng anxiety, hindi po tayo magkaroon ng depression, hindi po tayo magkaroon ng mga sakit. Lahat na nag-create sa atin ng fear and mga kung ano-ano pa na nagpapataas ng ating high blood ay kailangan po natin ang south wind. Ang quietness. Kaya sabi nga po ni Job, God quieteth the earth by the south wind. Iniihip niya po ang south wind. Ganun lang, Nadidinig niyo ba? Parang hindi ko nadidinig. Meron. So quiet, so calm. Gusto po natin yun. Yung boses ni Lord ang nagdadala po ng south wind. Peace and quietness. Yun po ang daladala ni Lord. So sa buhay po natin, we need the south wind to blow. We need to say, peace. Punta ka sa akin. Peace, be still. Blow, O south wind, and bring peace in my situation. Bring peace sa aking family. Bring peace sa loob ng tahanan ko. Araw-araw na lang sigawan ng sigawan. Oh, south wind, come. Blow into my situation. Blow into my house. Blow isa. Kailangan po natin. Yung pong bahay na wala nang ginawa. Awayan ng awayan. Sa Songs of Solomon, o Song of Songs, sabi po sa 4 and 6, sabi niya, awake, north wind, and come, south wind, blow on my garden, that its fragrance may spread everywhere. Let my beloved be into his garden and taste its
choice fruits. Sa Tagalog sabi niya, kayong hanging amihan at habagat, umihip kayo sa aking hardin upang kumalat ang bango nito. Papuntahin ang aking mahal sa kanyang hardin upang kainin ang mga piling bunga nito. So yung Song of Solomon, alam po natin, nagmamadali na po ako yung pagsasalarawan ng pag-iibigan ni Lord Jesus Christ sa kanyang bride, the church. Sa verse 1 ng chapter 4, ang sabi niya, how beautiful are you, my darling, oh how beautiful your eyes behind your veil are doves. Your hair is like flock of goats descending from the hill of Gilead. Pag binasa niyo po yan, pababa hanggang 11, sabi niya, napakaganda mo, o irog ko. Lahat po yan ay pinupuri niya ang kanyang kasintahang napakaganda at napakalumanay. But in verse 12, ang sabi niya, you are a garden locked up. My sister, my bride, you are a spring enclosed, a sealed fountain. Sinasalarawan niya siya, miskin po napakaganda ng garden. Kung ito namang garden ito, ay hindi po nakikita o nabibisita ng mga tao because it is locked up, enclosed, at sealed ang fountain, wala rin pong pakinabang, hindi rin po maganda. So, ang sinasabi niya, sabi ng lover, come, south wind. Ini-invite niya ang south wind. Bakit daw po? Ano sabi niya doon? In-invite niya, blow on my garden that its fragrance may spread everywhere para ang kanyang bango ay humalimuyak sa lahat. Sino po dito ang gusto ng mabango? Madami po ang may gusto ng gusto niyo ba yung katabi niyo mabango? Yes, kaya nga po bago tayo pumunta sa church, naniligo tayo, mabango tayo. Sino po dito ang nag-i-enjoy na kasama ay hindi masyadong mabango? Ang pabango po ay pabango at walang saysay, malibang ito ay buksan at i-apply. Tsaka po hahalimuyak. Mahilig po tayo sa mabangong tao. We are attracted to people who are mabango. Pero pag hindi po mabango, hindi po natin gustong masyadong katabi or kausap. Ito yung sinasabi, na mayroong mga tao na mabango naman sila, pero they are locked up, they are sealed. Hindi po sila bukas. So yung kanilang bango ay nandun lang. Meron po tayong sinasabing, ito, eleksyon na po, ang pangalang ito ng isang politiko, napakabango. Ibig sabihin, people are attracted to this name because siguro po may nagawang mabuti or kilala siya bilang isang mabuting tao, mabango ang pangalan. Kuminsan po, ay ang bango talaga ng pangalan ng Jollibee lang, hapsarap, kaya po nagpupuntahan ng mga tao. How about the church? Mabango ba ang ating church? That people are drawn into this place? Alam ko, kayo ay mabango. Physically, spiritually, mabango ang BCC. Pero ang problema is that we are not. People cannot come. Bakit kaya? Mabango naman. May problema. Ano po? And this is why the Lord is saying, invite the south wind. Itong south wind na ito, siyang magbubukas sa atin, yung garden po natin. Pinapaspasan ko na po, kakat ko po ito. Yung south wind po ang nagbibigay sa atin ng pagbubukas ng ating bango. Ilagay po natin sa ating isip, mabango po kayo, mabango tayo. Pero ang pabango, pag nananatili sa kanyang lalagyan, wala po siyang saysay. Kailangan siyang buksan at kailangan siyang i-apply upang humalimuyak ang bango at lumalakad ka pa lang nababanguhan na. Even the church, kailangan pong mabuksan ang ating bango so that people may be attracted at sila po ay pupunta dito to see what is happening in BCC. Diba? So we need the south wind. Let's invite the south wind. Punta tayo sa north wind. North wind. The north wind speaks of the glory of God. Sabi po ni Ezekiel, sa Ezekiel chapter 1 and verse 4,
sabi po ni Ezekiel, and I looked, and behold, a whirlwind came off the north. Came out of the north. A great cloud and a fire enfolding itself, and a brightness was upon it, and out of the midst thereof, as the color of amber, out of the midst of the fire. Sa Tagalog, sabi niya, nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga, north. At nakita ko ang makapal na ulap na naniligid ang liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap parang nakinang natanso. Ito po, dinidescribe ni Ezekiel, yung nakikita niya. Anong nakikita niya? Merong hangin from the north. At yung hangin na yun, may dala-dala po siya. Anong dala-dala niya? The glory of God. Ano yung glory of God? Nakita niya itong mga sinasabi niyang kumikislap, parang makinang natanso. Nakita niya dyan yung four-winged angels, four-winged creatures na nagsiserve sa Lord. Nakita niya pagkaganda-ganda. Ano ba itong kagandahan na ito? He's talking about the glory of God. Kaya nga po doon sa Ezekiel 1:28 and B, ang sabi niya ay, this was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face. I heard a voice, one that spake. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ni Yahweh. So yung kaluwalhatian ni Yahweh, dala-dala ng north wind. Nang makita ko ito'y napatari pa ako. At may narinig akong tinig. So, because of the glory of the Lord, hindi mo alam ang gagawin mo. Mamamangha ka, sobrang mangha mo, speechless, awestruck, hindi mo alam ang gagawin mo. Ito yung dinidescribe ni Ezekiel. Ito yung nakita niya, ang kaluwalhatian ng Diyos. So napakaganda po ng kaluwalhatian ng Diyos. At ito yung nakikita ng gagaling sa north. And dala-dala ng north wind. Sa Psalm 48 and 2, sabi niya, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. On the side of the north, the city of the great king. The Lord lives in the north. Hindi lang po natin natalakay, pero siguro po pag magkaroon po tayo ng pagkakataon, tatalakayin ko po yung Garden of Eden muli. The Garden of Eden is in the east, and what is in the north? Sa susunod po yan, preview lang. Sa Psalm 75 and 6, ang sabi, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Saan po nanggagaling? Sa north. Promotion comes from the north. And God is the source of promotion. Hindi po ito galing sa east, hindi po ito galing sa west, hindi po ito galing sa south. Pag sinabing galing sa east, ang ibig sabihin po galing sa east, ito po ay new beginning. Symbol of new beginning and human efforts. Pag sinabing ito ay galing sa east. Pag sinabi naman pong galing sa west, ito po ay kung saan lumulubog ang araw. At ang ibig sabihin po, it is the end of human endeavors. Ang lahat ng pagpapagal mo ay magkakaroon ng katapusan. And para sa may akda ng awit, sinasabi po dito ni Asaph, sabi niya, ang promotion, ang human advancement are not determined by worldly powers or influence or geographical location, but by divine will. Tanging ang Diyos lamang po ang pwedeng magbigay sa atin ng promotion, and true promotion and honor come from the Lord. Hindi po ito sa tao, ang pagbubunyi sa iyo ay hindi sa tao. Hindi rin po ito manggagaling sa ating human effort, sa ating pong mga lakas. Ang lakas po natin ay magkakaroon ng hangganan as we age. Habang tayo po ay naaabot na sa 59, pag 60, senior ka na at 2 na ang iyong citizenship. You are now a senior citizen and a Filipino citizen. Dual citizenship na rin po. Kaya, at dumarating na rin po ang paghina ng katawan. But not your pastora, because your pastora is forever young. Yes po. So, ang promotion po ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon.
Kaya today, God is saying, prophesy to the north wind. Bakit po prophesy to the north wind? So that the glory of God may come into our place, into our home, into our lives. Pag dumating po ang glory of God, dala-dala ng glory of God, ang very presence of God. And when the very presence of God is in us, tayo po ay isang katulad ni Obed-Edom. Si Obed-Edom po ay nahanginan. Umaling ang ihip ng hangin. Nung pumaling ang ihip ng hangin kay Obed-Edom, all of a sudden, for a few months, nandun sa kanya ang Ark of the Covenant, and the Ark of the Covenant is a very symbol of God's presence. So God's presence is there, God's glory is there, and Obed-Edom was blessed throughout the day and night hanggang sa ang Ark of the Covenant ay nandoon. Ang Ark of the Covenant ay hindi na nakikita physical. Wala na po sa atin ang Ark of the Covenant, ng physical na Ark of the Covenant. But the presence of God is here. The presence of God is manifested here. Every Sunday, God is manifesting His power in this place. At wag po sana tayong maging katulad ni Jacob na sabihin natin na, ay, nandito pala si Lord, hindi ko na sayang. Wag po kayong manghinayang. And today, God is saying, prophesy, BCC. Prophesy, Clarice. Prophesy, Sam. Prophesy. Lahat po tayo sinasabi, prophesy. Prophesy sa inyong sa mga sarili. And lahat ng dead situation in your life will come alive. Why? Because this is the word of the Lord. Galing ito sa ating Panginoon. O ayan, nararamdaman nyo, matatapos na, yes, matatapos na po tayo, konti na lang. Yun pong, and are you ready to prophesy to your situation? East wind is destruction, judgment, and divine protection, divine intervention. And west wind is deliverance. South wind is peace, calmness. Okay, and the north wind, yes, the glory of God, the presence of God, the majesty of God. Invite po natin yan. And you will do it. Kayo ang gagawa. Kasi sabi, prophesy, son of man. Kayo po yun. And as we prophesy, nais ko lang po ipaalala sa inyo na siyempre tatayo tayong lahat. May konting awit to awaken our spirit. Pero alam niyo sa Acts chapter 2 and Acts chapter 2 and verse 1, sabi po diyan, na day of Pentecost po yan. When the day of Pentecost was fully come, sabi po, they were all with, I can't hear you. I can't hear you. Let us be in one accord, in one place. We are in one place, but we are scattered. Ang wind po, pag dumating po sa atin ang wind, nakakahinayang if you will not experience the wind. Alam nyo yung witness, wala dito si Ate May bilang lawyer, ang witness po ay mahalaga sa isang pangyayari. Ang witness ay yung nakakita sa pangyayari. Okay? Pero ang credible witness ay siya ay nandoon sa pangyayari at siya sa kanya nangyayari. A credible witness. So ang isang witness, maaaring nakita niya, ay oo, pinag-aralan na po natin ito. Hindi po nais ni Lord na sasabihin natin, ay oo, si Pedro, nakita si Lord. Nakita si Lord umakyat sa langit. Hindi po. Mas maganda yung nakita ko umakyat sa langit si Lord. Mas maganda yung sama, oo, pinagaling ako ni Lord. And totoo po yun. Ako, ang dami po pinagaling sa akin ni Lord. Totoo, pinagaling ako dati. So, pag sinabi kong nagpapagaling si Lord, I know nagpapagaling si Lord. It is
experiential knowledge. I am a credible witness. Kasi po nangyari sa akin. Now, para po kayo ay credible witness, let us come together with one accord in one place. Nung humampas po ang hangin on the day of Pentecost, ang lahat po ng 120 in the upper room were baptized. But those who are nearby, nakita nila, there's something happening there. But they were not baptized. Why? Because they were not with one accord with the disciple in one place. So, ang nais ko po ay, lumapit po kayo. Yung mga nasa likod, huwag niyo sayangin ang pagkakataon na iihip ang hangin, hindi niyo mararamdaman, hindi niyo mararanasan. Okay po, so let us all stand and let us worship the Lord and let us prophesy to our situation, to our dead situation. Hayaan po ninyo ang Diyos ay kumilos sa inyong mga buhay. Ay, Jesus, Lord. Huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon. God is inviting you. God is asking you to prophesy. Let us be in one accord, in one place. Huwag lang po tayong mag-observe sa pagkilos ng ating Diyos. It is all for your benefit. It is all for your profit. Oh, wind of heaven, blow in this place. Blow in this place. Oh, winds of heaven, we summon you, come. Breath, breath of heaven, come. Oh, we summon the east wind. We summon the west wind. We summon the south wind. We summon you, north wind. God, you opened up the graves, dry bones come alive again. Jesus, through you, tearing down every lie as your truth is proclaimed in this place. Life is flowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, restoration in this place. Let revival start today. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power, rest in this place, raise up a generation. That's we are, that's what we are. We are that generation. Lord, have your way. Woo! Yes, Lord. Have your way. God, you opened up the graves, dry bones come alive again. Jesus, tearing down every lie as your truth is proclaimed in this place. Oh,
prophesy. Woo! Prophesy. 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 Woo! Let the dead bone come alive. Come breath. Come breath. Woo! Healing is taking place. Healing is taking place. Woo! Healing is taking place. Thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, prophesy, Lord wind. Oh, blow in this place. Four winds of heaven, come and breathe it. Breathe in us. Breathe in our situation. Breathe in this place. Woo! Fresh wind from heaven. Blow in this place. Blow. East wind. West wind. South wind. North wind. Blow in this place. Blow in this place. Woo! Bread of life is flowing through. Oh, let me see you move. Oh, bread of life is flowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, bread of life is flowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, bread of life is flowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, bread of life is flowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, bread of life is flowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, bread of life is flowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, restorations in this place. Let revival start today. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit,
this place. Yes. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, Lord, with this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come, Holy Spirit. God, you open up the grave. My bones come alive again. Jesus, through you. Tearing down every lie as your truth is proclaimed in this place. Bread of life is blowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, restoration's in this place. Let revival start today. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with
your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. God, you opened up the graves. Dry bones come alive again. Jesus through. Tearing down every lie as your truth is proclaimed in this place. Oh, bread of life is flowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, restorations in this place. Let revival start today. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, move. Bread of life is blowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, breath of life is blowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, breath of life is blowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, breath of life is blowing through. Oh, see the Holy Spirit move. Oh, restorations in this place. Let revival start today. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power. Rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, blow
rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, flow in this place. Come with your power, rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, flow in this place. Come with your power, rest in this place. Raise up a generation holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Jesus. Sabi ni Lord, bakit 4 winds? Hindi ba pwede isang wind na lang? Sabi ni Lord, 4 winds kasi gusto ko, todo na to. Todo na to para sa aking mga anak sa BCC. Para sa inyong new beginning. Todo na to. The 4 winds. Walang iniligtas si Lord. Walang iniwan si Lord. Lahat ng ito ay for your benefit. Woo! Todo na to. Todo na to sa inyo. Oh, hallelujah. Oh, receive, receive, receive. Oh, wind of heaven. Blow, 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 blow. Blow, 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 blow. Hallelujah. Oh, come, Holy Spirit. Oh, blow, north wind. Oh, the very presence of God is in this place. Sound wind. Come, Holy Spirit, blow in this place. Come with your power, rest in this place. Raise up a generation, holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, flow in this place. Come with your power, rest in this place. Raise up a generation, holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Come, Holy Spirit, flow in this place. Come with your power. Raise up a generation, holy for you. Lord, have your way. Lord, have your way. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God, for moving in this place, for touching every lives. Father, we thank you for meeting all our needs. We thank you that you have resurrected all that is already dead in our lives. Lord, yung mga dead cell na yan, binuhay mo, Father God. Yung mga dead organs na yan, binuhay mo, Father God. Nilagyan mo ng panibagong lakas. Oh, ang bata-bata ng liver, ang bata-bata ng mga organs. Oh, we thank you, Father God. We thank you, Father God. At ang mapanira, destructive locus sa amin pong mga buhay, winasak mo na, pinadala mo na lahat ito sa West Wind. Wala nang natira, Father God. So we are a brand new creation.
We are in the process, Father God. Oh, salamat po. Salamat, Father God, for a new beginning. We thank you for a perfect beginning. We bless you. We glorify you.